Opisyal nang naibenta ang Rolls-Royce Cullinan ng pamilyang Diskaya sa pamamagitan ng public auction ng Bureau of Customs sa Port of Manila. Matapos hindi mabili sa dalawang nakaraang auction, naibenta ito sa registered bidder na Igorot Stone Kingdom Incorporated sa halagang 29,026,000 pesos. Mas mataas lang ng 867 pesos sa bidding price na 29,025,132 pesos and 58 centavos. Ayon sa may-aring CPU Velasco, binili ito ng kumpanya upang maging bahagi ng kasaysayan, lalo na't nagbukas ito ng mga revelasyon sa mga katiwalian at anomalya sa flood control projects. We represent the Igorot Stone Kingdom and we represent the Igoros of the Cordillera region, the Igorot community. Pinag-decide namin na isave yung Rolls-Royce na may payong to preserve Philippine history. And this is also our flex as the Igorot people to show the world that we also care, no? That we also have a sense of history. Palaisipan naman kung i-display nila ito sa Igorot Stone Kingdom for public viewing dahil sila ang nagmamay-ari ng sikat na theme park sa Baguio City. Siguro i-display namin to make the people aware na corruption does not pay. No one's gonna drive it. Well, baka subukin ko muna i-drive. And the family, kung paano mag-drive ng Rolls-Royce. Kung maaalala, naging kontrobersyal ang Rolls-Royce Cullinan dahil ito ang sasakyang binili ni Sara Diskaya nang magustuhan niya ang libreng payong. Ito lang ang naibenta sa 10 luxury vehicles na inauction ng BOC. Kaya't tiniyak ni spokesperson Attorney Chris Bendijo na magkakaroon pa ng susunod na bidding at posibleng ibaba ang presyo ng mga natitirang sasakyan. Definitely, after a failed bidding, the auction committee will reconvene. They will determine the new floor price for the next bidding. Doon na tayo yung amount of depreciation that can be factored in to lower the price. Samantala, walang nabiling sasakyan ang dalawa pang qualified bidders sa public auction ng BOC. Kabilang ang kumpanya ng TV host na si Willie Revillame. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News Authority.